Okay. Alright, always, ang seminar natin, ina-entitle ko na Juice Therapy. For those who are totally new, I have been practicing for more than 23 years na. On Monday, I'll be opening up our 6th clinic. It's a new clinic on Monday. Sana ma-invite ko nga kayo eh. Ito po ay nasa EDSA Shaw Boulevard. Ang ginagawa ko doon is the same wherever I go. Una, I do cleansing. Cleansing will happen when we use natural juices such as yung big juice natin. Pangalawa, after the cleansing and detoxification, ang ginagawa ko sa pasyente ay nutritional realignment. Yung kulang sa katawan nila, pinoprovide ko in terms of nutrition. Yung dalawang nila, the juice therapy or detoxification therapy plus the nutritional realignment comprises, tandaan nyo to, 70% ng healing. Lahat ng karamdaman, 70% of that can be helped just by those two, detox and nutritional therapy. So, unahin natin yung tungkol sa detoxification therapy using juices. This is about me again. This is about Dr. Clavier, the man who initiated me into the use of natural therapy. This is 20 plus years ago. This is about 2 years ago. As you can see, it's almost the same. As you can see, ito yung kanyang sinulat na law. Sana pumasok sa isip niyo itong Republic Act 8423. Parang sa impeachment, nakakatuwa, ano? Doon ko natututunan yung mga batas. Ayan, itong Republic Act na to ay isang batas na nagsasabi sa atin na ang paggamit ng natural therapy ay legal maging sa hindi doktor. Ayan, so at least you will not have any quarrel with the doctors. According to this, as long as what you're giving is all the natural therapy, pwedeng isabay yun sa gamot ng pasyente. Isasabay. Hindi naman ihihinto yung gamot ng pasyente. Isasabay. Pero hindi sabay na sabay. Iniiwasan ko na ang pagtulak ng gamot, yung juice natin. Baka akala nyo ganun eh, no? I give our juices at least between meals. Mahalagang matutunan natin yun. When I give it twice per day, normally, binibigay ko yun ng alas 10 at alas 4. Bakit kaya? Alas 10 kasi, between meals yun, no? Hindi hapunan, hindi tanghalian, hindi breakfast. At alas 4, that means before dinner yun. Yung mga juices kasi natin, uses as certain enzymes para siya ma-digest. Ayaw niyang may kasamang adobo o menudo sa tiyan. Ayan. So, yun, mahalaga sa atin matutunan niya. Talagang ko, imamanual ko na lang ito. No, I think matigas yung pinagputan. Gwen, could you, sorry, I called you Jubes. Nalilito na tuloy ako. Tabi ka na lang dito, so that, matigas na ito siya eh. Ito yung matigas yung ano. Can you see it there? Alright. So, again, I said, part of the healing will always be detoxification. A lot of you have probably suffered from. Yung gusto ko yung sinasabi ko, yun na rin ang sinasabi nyo sa iba. Although iba-iba yung pagkaka-arrange natin ng sentence. But whenever you're going to talk to people, whether alone or in groups, you open up with this. You have to ask them, mayroon ba kayong mga nagkaroon na ng high blood pressure, nagkaroon na ng diabetes, nagkaroon na ng mga bukol sa katawan, na stroke, o kaya tumaas ang blood pressure o abnormal ang blood pressure? More likely, together with arthritis, it comprises 70% ng karamdaman. So kung ilan man tayo rito, kung halimbawa, 20 tayo rito, 70% ng makakaharap mo, nagkaroon na ng alta presyon, diabetes, rayuma, o kaya may bukol-bukol. Lahat ng yun ay dahil sa pagkakaroon ng toxin sa katawan. You have to point that out. Ang toxin, ang number 1 na dahilan nun. From wherever we are, galing sa pagkain natin, galing sa ating environment, sa iniinom natin, sa habits natin. Yung pagkakaroon ng alta-presyon comes from a high cholesterol from too much eating meat. Yung pagkakaroon ng diabetes, galing din hindi lang sa asukal, kundi eating too much carbohydrate. Yung pagkakaroon ng bukol, ganun din. Free radicals that comes from every toxins that we eat. Once you establish that, na-realize nila, uy,
siguro nga, sa toxin ko nakuha ito. Eh, hindi naman ina-address ng mga doctors yun eh. When doctors give medicine for arthritis, pain reliever yun. When doctors give medicine for diabetes, papababa ng sugar yun. The same way with high blood pressure, papababa lang din ang blood pressure yun. Doon ngayon papasok yung produkto mo to detoxify the toxins. You have to establish that fact. So next slide. Information overload na yung laptop ni Sir Jun. Masyado siyang palabasa. Kaya maraming naka... Alright, so these are the toxins. So again, for people na gusto nyo tulungan, these are the things na kailangan tanggalin temporarily. Impossible naman kasing permanently eh. But you have to challenge your clients na at least tatanggalin ninyo for 2 to 3 months. Preferably, kung hindi nyo matanggal ang all meat products, syempre kapampangan pala kayo. Casino, at least the pork lang. Never mind the beef. If they like the chicken, at least the breast of the chicken. Pero at least yung pork, for the time being, tanggalin niya for 2 to 3 months. The reason, it is the one that contains most of the toxins. Ayan. So yung toxins na yun coming from the meat will also come from, ayun sir, will come from the parasite, hindi lamang sa cholesterol, but the parasites that we get from the meat. You have to establish that fact na talagang yung baboy naman, kaya siya may toxin dahil yung kinakain niya marumi. So, ganun lang yun eh. Hindi tulad nung baka na more likely ang kinakain niya ay damo, di ba? Mas delikado rin yung chicken versus nung baka kasi ang kinakain ng chicken is the feeds which are laced with chemicals also. Pag nag-agree na yung kliyente mo to remove some of the meat, particularly your pork, that's 1/2 already of the treatment. Next slide. Ayan. Then you can, I think meron naman sa copy nito sa ano ni Sir Jude sa computer, you can copy this one na may de-demonstrate nyo siya how pinakamarumi ay yung pork liver. Ayan, next slide. Continue. Ayan. So, these are just comparison doon sa atay laban doon sa manure. So, as you can see, mas marumi talaga yung atay. Next slide. Ayan. Then you talk about the diet. This is the old diet. You have to ask your client, kumusta naman ang diet mo? Mas marami ba talaga ang gulay kaysa sa kanin mo? Imposible. Mas marami lagi yung kanin eh. Then you tell them na luma na kasi yung ating food pyramid na talagang ang kanin was promoted before. Tignan nyo, kanin talaga to eh. These are carbohydrate. Kaya binago nga eh. Next slide. Ginawa na siyang food plate eh. So sa taong may karamdaman, kaharap mo siya, you must make an agreement. O sige, pwede ba? Kahit na hindi ka naman nagpapapaya, you must cut down on your rice. Kung isang cup, gagawin mo 1/2 cup. Kung nagugutom ka, you substitute other carbohydrates for your rice. Pwedeng saba, kamote, and other things. Remember, hindi lang kayo distributors. You are health counselors as well. You must tell them to eat fish and vegetable 1/4 of their plate. 1/4 of their plate must be vegetable. Preferably half-cooked, hindi siya overcooked. Next slide. Ayan. These are some of the advice that you can give your client. Now, what is most important dito ay exercise. Hindi ako naniniwala na ang taong mataas ang blood pressure at masakit ang dibdib kasi madaling mapagod, yung taong may asthma at hindi makahinga, o kaya yung taong may diabetes at namamagana yung paa ay hindi dapat mag-exercise. Exercise is part of the treatment kasi it's part of detoxification. So, kailangan, kung kaya rin lang niya, 30 minutos, 3 beses sa isang linggo. 30 minutos. Kung di niya kaya, 10 minutos bago matulog sa gabi. Alright, exercise. Siguro yung iba gusto walking or jogging. Doon sa mga hindi kaya yon, 5 minuto man lang ng pagtalon-talon sa trampoline is already equivalent to 30 minutes of jogging. So, may kapital ng konti, bibili siya ng trampoline. Okay, nasa YouTube naman kung paano gamitin yun eh. It's very easy. 1 minute on your left, 1 minute on your right, 1 minute ng sabay. Ulitin mo na naman, left, right, and sabay. After that, you're done. That's less than 10 minutes before you sleep. Okay.
part of the treatment yun. Next slide. Okay. And we'll come now. So you discuss diet, you discuss exercise, now you will discuss your products to them. You discuss the juice therapy. You have to establish the fact na talagang ang body natin is 70% liquid. Alam naman nila yan. Next slide. The question is, which juice? Then they will ask, why your juice? Why big juice? Next slide. So introduce mo yung big juices natin. While we're waiting for this, okay lang ako na wala ha. Ikaw humawak nito, Brad, para malaman mo kung meron ka. Okay. So introduce our juices. Next slide. Now, the juices I have learned in my practice, which I follow, comes from this guy. He's a doctor from Austria who migrated to the US. Ang tawag sa kanyang therapy, the Gerson therapy. He's the one who initiated treatment of cancer using juices. Pati na rin ang paglilinis ng katawan. Next slide. Ayan. So, you introduce our product. Ito yung mga 4 na juices natin. So, they are from natural fruits and vegetable extract. You expound on our advantages. Their sweetener is not the regular sweetener, so it's safe for diabetics. Okay, non-acidic, and of course, it's delicious and easy to carry. So yun ang problema ng mga nagtatrabaho, to carry. They don't want yung mga naka-bottle, di ba? So yan, yun ang mga advantages natin. Next slide. Ayan, alright? It's up to you which product you want to start with first. Sa akin, just in my practice, lagi symbiotic. Favored ko lang yon dahil ginagamit ko yon para mag-establish ako ng a lot. Can you go to the symbiotic first? Then we just go back there. Sige ba? Nilagay ko pala siya sa dulo. Sorry about that. For me, ganito ang ginagawa ko eh. I'd like to establish that I'd like to kill all the bad bacteria and establish a lot of good bacteria in your body. Bakit? Kasi ang good bacteria will stimulate your immune system to go up. Mahalaga yun. Ang good bacteria will eliminate all the toxins that you have. Lahat tayo maraming bad bacteria. So, when I initiate symbiotic, it's once, preferably 2 times per day. Matatapos kami ng cleansing namin in 2 weeks time. So, yan ang kagandahan ng ating symbiotic bacteria. Symbiotic drink. So, you can just tell them anong nilalaman natin. From lactobacillus to bifidobacterium, bacterium, we have probiotics and prebiotics. Those things, hindi naman masyado mahalaga sa kliyente ninyo. Ang mahalaga sa kanila, you kill the bad bacteria, you promote the good bacteria. Plus, it has other ingredients as well. Look at this one. It has inulin. They're natural. They help para mag-survive yung good bacteria sa loob ng bituka natin. Kasi baka piloso ko, tanongin, acid doon, baka mamatay yung bad bacteria. We have inulin to protect that. After that, then I go to our other products. Either mix it or either in separate boxes. The next na ginagamit ko ay energy drink. When you go to the energy. Talon na, sorry, next time we'll fix it. So,